So yun po guys, yan magandang araw po sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. So pag-uusapan po natin muli ang update nga po sa kasalukuyang ipinapagawang farmhouse or bahay nga po ni Krishna doon sa kanyang lupa sa bukid. At dito sa ating thumbnail is nilagyan ko po from this to this. So yung before na bahay is yun po yung binaklas na po nila. Hindi po ako nagkaroon ng picture po doon sa bahay po talaga na hindi pa binaklas. Yung lumang bahay po nila. So ito na lamang po yung nilagay ko. Then yung after naman po, yung 2 days is yung nga pong recent na update nga po sa kanyang farmhouse. Which is nakakatuwa lamang po kasi from maliit na kubo, maliit na bahay, ay nawala nga po ang bahay po na iyon doon at nagpatayo nga po si Krishna ng medyo may kalakihan nga po na bahay at 2 stories pa po na bahay na pangarap po talaga niya. So talagang malapit na po itong matapos guys. Siguro kung magtuloy-tuloy po ang paggawa nito, malaki po ang tsansa na matapos po ito by her birthday or before or maybe before mag-end ng August. So possible po yun basta magtuloy-tuloy lamang po yung paggawa. Pero dun sa vlog po niya, recent na vlog po niya, sabi niya is pinatigil daw po niya ang kanyang pagpapagawa sa kanyang farmhouse, which is para sa akin is alam kong biro lang po iyon. Kasi imposibleng ipatigil po ito ni Krishna kasi pangarap po niya ito na matapos talaga bago ang kanyang birthday. At nakaplano na po siya na doon po siya mag-birthday, di ba? At the same time doon sa nakaraang live po niya is dumating po yung nag-deliver, di ba, ng mga materyales. So doon pa lamang po is patunay na po yun na talagang magtuloy-tuloy po ito kasi mahirap naman na bumili siya ng bagong materyales tapos hindi naman itutuloy yung bahay, di ba? So marami kasi akong nabasa na parang naniniwala po sila na ipinatigil po ni Krishna ang bahay. Pero para sa akin is hindi to ipinatigil guys. Biniro lang po tayo ni Krishna since alam naman po natin na every weekend po siguro or Sunday parang umuwi po ang kanyang mga trabahador or mga panday po doon sa kanila since kailangan din po nila ng pahinga. So abangan po natin ang next update po ni Krishna dito sa bahay po niya na ito. At alam ko sa mga susunod na araw is mas kita na po natin yung kagandahan po nito at mas medyo konti na lang siguro ang gagawin nito para matapos na po talaga. So nakakatawa lamang kasi yung dating pangarap ni Krishna ay yun nga, na unti-unti na nga pong nabubuo, unti-unti na nga pong natutupad, and hoping na ang iba pa pong mga pangarap po niya sana nga po is matupad nga po lahat. At alam ko naman na hindi siya pababayaan ng Panginoon kasi napakasipag naman po niya at napakasinop din po sa pera. Kapag may pera siya talagang ginagamit po niya sa tama at hindi po niya ito ginagamit kung saan-saan. At isa po yun sa napakagandang katangian po ni Krishna kasi unlike po sa ibang mga tao, especially sa edad na 21 years old, yung iba mostly or majority yung pera po nila kung may trabaho man sila, yung pera po nila is napupunta lamang po sa wala. Kumbaga waldas dito, waldas doon, gala dito, gala doon. Pero si Krishna talagang ginamit po niya ng tama ang kanyang pera at ito na nga po, nakikita na po natin ang resulta nga po ng kanyang pagsisikap at nabuo na talaga ang kanyang pangarap na bahay at unti-unti na nga po itong natatapos. At sa itong napakagandang gift nga po para sa kanyang sarili, especially na malapit na nga po ang kanyang 22nd birthday this coming August 26, and I believe ngayong araw po nito is August 5. So 21 days na lang po at mag-birthday na nga po si Krishna, mag-22 na nga po siya. So alam ko sobrang marami na pong excited, sobrang marami na pong nakaabang kung ano nga ba ang possible na mangyayari nga po sa darating na 22nd birthday ni Krishna. Hoping na yung mga wish po natin para sa kanya is matupad, yung mga kagustuhan po natin para sa kanyang birthday sana mangyari po iyon. Although medyo sa pagsisimula ng buwan medyo may something na hindi magandang nangyari nga po tungkol nga po dun sa baboy po niya na kakatayin sana sa kanyang birthday para pang matada, ay namatay nga po dahil nabila daw po sa araw. Pero okay lang po yun, kumbaga siguro based po sa mga nababasa ko na comments, parang iniligtas daw po ng baboy na iyon sila Krishna at ang kanyang pamilya, kaya namatay nga daw po iyon. And malaki ang chance na mas maganda po yung plano ng Panginoon po para sa kaarawan ni Krishna. Kaya abangan po natin iyon. At always po tayong sumuporta po sa kanya, wag po tayong tumigil na sumuporta. Ipagpatuloy lamang po natin always yung pagsuporta po sa kanya. Hindi pag-skip ng ads, malaking bagay na po iyon. Kahit wala po tayong pinansyal na maitutulong, yung simpleng panonood lamang po ng kanyang mga videos, pag-share nito at hindi pag-skip ng ads is malaking bagay na po iyon. So ito, babasahin po natin yung iilan po sa mga komento.
From Jean Jack, ayan, ganda talaga ng view dyan sa bahay mo, Ploy, Krista Mahusay V2. Congrats sa'yo, yan, unti-unti mo na natutupad ang mga pangarap mo. You were blessed kasi masipag, mabait at mapagmahal ka, lalo na sa family mo. Totoo po yun, talagang napaka-blessed po ni Krista at isa itong kumbaga sukli po ng Panginoon sa kanya, sa kanyang pagkamasipag, pagkamasikap, mabait, pagkamasinop, especially pagka mapagmahal sa pamilya. So talagang binibless po siya ng Panginoon. At totoo po yung talagang napakaganda po ng view po doon, especially na yung kanyang terrace is paikot. So talagang makikita mo ang buong view talaga ng kanyang farmhouse, which is nakaka-excite po kapag natapos na ito kasi makikita po talaga natin yung sobrang ganda po ng bahay. At the same time, yung mga pupunta doon, makikita po nila yung sobrang ganda po ng paligid ng farmhouse ni Krista. Civiliano Leonela, konting kembot na lang be, malapit na matapos yung dream farmhouse mo. Biruin mo hindi ka pa nakaabot ng 1 taon mo sa pag-vlog, may nakita o nakapundar ka na may lupa at farmhouse ka na. Basta sipagan mo lang ang pag-vlog at huwag pansinin ang mga basher, basta huwag mong kalimutan mag-pray at magpasalamat. Kay Papa God, tawagin mo siya palagi at huwag ka din magbago kung ano ang meron ka na. At most especially, huwag mong kalimutan magpasalamat kay Sir Paul. God bless us all. Lagi naman po siya nagpapasalamat kay Sir Paul. Sabi nga po niya, di ba, na hindi daw po siya magsasawa na magpasalamat daw po kay Sir Paul sa Panginoon at sa ating lahat po na naging parte ng kanyang journey. Kaya nabuo nga po ang farmhouse po na ito. Totoo po yun, talagang napaka-swerte po niya dahil nga po sa kanyang pagsisikap. Mas nagsikap siya pagkatapos po siyang matulungan ni Sir Paul, ay talagang hindi po niya sinayang po yung tulong na ibinigay ni Sir Paul sa kanya, especially yung pagkakaroon po ng channel, yung pagsikat po niya sa social media. So talagang iningatan po niya ito at itinuloy-tuloy po niya hanggang sa nagkaroon ng pera at nakapundar nga po ng mga pangarap po niya para sa kanyang pamilya. So wala pa po siyang 1 taon, I believe 8 months pa lamang po siya nag-vlog, magna 9 months pa lamang po siya sa August 19. Pero ito na po, grabe na po yung achievement po niya sa kanyang buhay. Kaya nakaka-proud lamang po siya. Aids Hernando, morning Chris na, wow, nice magkape dyan. Nakikita ang lawak ang tanawin. Ako gusto talaga may tiray sa taas para may tambayan. Nagawa ko yun pero bihira na lang magtambay sa taas kung kukuha kami ng mga mangga kasi maabot lang sa tiray. Maganda po talaga yung bahay na may tiray sa taas, guys. Kasi pwede siyang tambayan, magpapahangin ka doon. Pwede ka lang matulog doon maglagay ng duyan or kahit sa baba na lang. Siyempre mahangin nasa taas tapos magkakape. At tapos makikita mo yung ganda ng paligid, especially doon sa farmhouse ni Krista na bukid talaga. Makikita mo yung bukid, yung ganda ng mga tanawin doon, yung mga puno, tapos may mga hayop pa siya, nakikita po niya, di ba? So talaga nakakatanggal po ito ng stress ni Krista, kaya nakakatuwa kapag matapos na ito. Alam kong mas lalong matutuwa si Krista at mas lalong matatanggal nga po ang stress po na iniisip po niya. Shirley Verances Tuting, ang ganda na ng bahay mo, Krista Mahusay V2. Ipapatuloy mo lang yung pag-vlog mo para din siyan sa kinabukasan ng pamilya mo. Huwag kang susuko, love you, course yan. Laban-laban lang naman si Krista, guys. Hindi yan susuko si Krista. Especially ngayon na, kumbaga, grabe po yung blessing na ibinibigay ng Panginoon sa kanya. So, mas lalo pa yan siya magsisikap at mas lalo pa niyang ibibigay po yung pagmamahal at best po para sa kanyang pamilya. Kasi lahat naman po ng ginagawa po niya is talagang para sa kanyang pamilya at hindi siya susuko para sa kanyang pamilya. Ignace Kayawan o Madly, ang ganda naman ng paggawa ng farmers mo dahil Krista, magpa-connection ka ng pipes galing doon sa pinapaliguan mo papunta dyan sa farmhouse mo dahil para maganda talaga kung direkta ang daloy ng tubig papunta dyan sa farmhouse mo. Congratulations in that place. Yun nga po, malayo kasi yung tubig doon sa kanila. So maganda yun yung connection nga po ng pipes para mas magiging malapit na lamang po yung tubig or direkta na po ito sa kanyang farmhouse. So sana mangyari po yun para hindi na sila gaanong mahihirapan pa sa ng tubig, pagkuha ng tubig. Maggie Aniban Kasigay, good morning ganda, wow, what a beautiful nice view surrounded by trees. Unti-unti mo nang nakakamit ang pangarap mo, keep going and be humble always, God bless. Yun nga po yung maganda doon kasi surrounded po siya ng mga trees or mga kabukiran. Makikita mo yung napakagandang view, mga kakahuyan, kabukiran, di ba? So nakaka-relax lamang pong isipin kahit na hindi tayo or wala po tayo doon. Habang in-imagine po natin ito is parang nare-relax na rin po tayo. Teresita Jorgensen, ayan, malapit mo na mabuo yung pangarap mo, yung galing sa pinaghirapan. Ang sarap sa pakiramdam basta galing sa dugo at pawis mo. Iba kasi yung nanggagaling sa sponsor, isipin mo na may utang na loob ka sa kanila. Totoo po yun. Talagang iba po yung galing talaga sa yung pinaghirapan mo.
Okay lang naman din yung may ibinigay ang sponsor, magiging masaya ka pa din, pero iba pa rin po yung saya kapag galing talaga sa sarili mong bulsa yung pera na ginamit sa pagpapagawa ng bahay. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.